Okay, itong ating pag-usapan ngayon. Let's read together. Basahin natin sabay-sabay. Jesus' power to transform. No? Ang kapangyarihan. Si Jesus ay may kapangyarihan magbago. Amen po ba? Ano rin, no? May kinalaman din sa ating may kinalaman sa may connection din sa ating special number kanina. Si Jesus ang bumabago ng buhay. Yan yung biblical Christianity. Biblical Christianity is a religion of mystery. Bakit meron? Bakit nagkakaroon ng pagbabago? Bakit may transformation? Ano meron? Ano meron bakit kapag ang isang tao sumampalataya kay Jesus, nagkakaroon ng pagbabago ang buhay? Yung process of transformation we are experiencing as we respond to Jesus' call of faith, to His Lordship, is a mystery. Bakit? Ano meron? Ano meron? Okay, bata, talagang sinaulo akong bata. Pero, nung tinanggap si Jesus, sumampalataya kay Jesus, nag-iba ang hilig, nag-iba ang gusto, nag-iba ang desire. Ano meron sa pananampalataya kay Jesus na bumabago ng buhay? Let's have a personal reflection and try to remember those old days when we were in the driver's seat of this life. Isipin nga natin nung hindi pa si Jesus ang ating Panginoon. Isipin natin nung panahon na hindi pa natin siya pinagkakatiwalaan. Hindi pa natin sinusurrender yung buhay natin sa Kanya. Ano yung klase ng buhay? Ako pag binabalikan ko, mahirap, mahirap. Kung hindi ko ibinigay yung buhay kay Jesus, ano ba yung buhay ko? Naglalakad kami minsan ni Joy sa SM, at sabi ko sa kanya, huli ng Panginoon. Niloob niya na siya ay makilala ko ng personal at sumampalataya ako sa kanya. Sige kung hindi, kasi titignan ko ibang mga, hindi naman masama yung mga menial job. Pero sabi ko, isa siguro ko sa kanila, yung mga janitor o ang buhay iba, iba sa buhay. Napakalaki ng ginawa ng Diyos sa buhay nung siya'y aking tinanggap at sinampalatayan. The mystery of changed life. That was illustrated in the first miracle Jesus performed in the wedding at Cana. Doon niya ipinakita yan. Yung first miracle of Jesus in the Gospel of John. And this narrative will teach us that by believing to Jesus' power brings new and best things to us. Can you say amen to that? May pagbabago, hindi patras. Meron tayo sinasabing tumatandang paurong. Tayo may pagbabago, pero pabuti. Sabihin mo sa katabi mo, dapat pabuti. Pabuti mo. Paunlad. Paganda. Okay, let's read together. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? And let's read together. John chapter 2, verse 1 to 11. Ang sabay-sabay. Sige nga po. Nang ikatlong araw may kasalan sa Cana sa Galilea at araw ang ina ni Jesus. Jesus at ang kanyang mga lalaki ay inilang din sa kasalan. Naubos ang anak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang anak." Sinabi ni Jesus, "Ipagaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi na kayang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos
Jesus man unapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at gamitin niyo sa pamahalan ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit alam ng mga sumalong ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo ilabas ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito, inahayag niya ang kanyang kalwalatian at naniwala sa kanya ang mga alagad. Pinagpala ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo makaupo na. Turning the water for ceremonial washing of the feet. Yung water for ceremonial washing of the feet ng mga Jews into a first-class wine is a great mystery, no? Siguro nagulat yung mga alipin, no? Ano nangyari? Ano nangyari? Si Mary hindi. Hindi siya nagulat, no? Kasi meron na siyang pananampalataya kay Jesus. Pero yung mga alipin, siguro, in-expect nila masisisante na sila. Just imagine kung ang ginamit na binigay na inumin sa mga bisita galing sa panghugas ng paa. Panghugas ng paa, talagang, magagalit yung namumuno dun sa seremonya. Pero si Mary hindi, alam niya, siya'y sigurado. Mary knew who her son is. Alam niya, kilala na si Jesus. Kasi pinagbuntis niya ito sa isang himala. Diba? Himala yung pagbubuntis niya. At nanganak siya sa isang himala. A virgin birth. So, isang himala rin yun. At she knew that Jesus pre-existed, that Jesus came from eternity. Alam niya yun. Alam niya yun. Kasi meron siyang personal experience. Na siya muna nakaranas ng Jesus mula sa walang hanggan. No? Yan ang sabi nga sa John 1:1 na noong simula pa lamang ay naroon na ang salita, no? Sa English, in the beginning. No? Sa walang hanggan, wala pang lahat ng ito, nandun na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. No? Verse 2 and 3, kasama na niya ang Diyos noong simula pa, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At kung wala siya, walang anumang nilikha. No? Mula sa Filipino Standard Version. No? Sa verse 1, makita natin that the Word is God. That the Word is eternal. Okay? Alam ni Mary yun. He is eternal. He is God. And He is the Creator. Verse 3, no? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. He is the Creator. Kaya alam niya na kaya ni Jesus lumikha ng alak. At hindi simpleng alak. Pinakamasarap na alak. Alam ni Mary yun. No? At alam niya yun. At kasi nga sa verse 14, sabi ni John, naging tao ang salita. No? Sabi sa verse 1, ang salita ay Diyos. At verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Yan yung good news. No? Yung good news, hindi tayo pinilit ng Diyos pumunta at makipanirahan sa Kanya. Siya ang pusang nakipanirahan sa atin. Amen po ba? That's a good news. Ang talagang pag-ibig ng Diyos. No? Yung Kanyang pag-ibig sa atin. This truth about Jesus, no? The incarnated Son of God is another mystery. Mystery yun. Na paano ang isang makapangyarihang Diyos makukulong sa katawan ng isang tao? That's a mystery. Diba? He's a powerful God. Paano siya makukulong dito? Pero ginawa niya ng Diyos lahat dahil lang sa salitang pag-ibig.
Sabi mo sa katabi mo dahil mahal ka niya. Diba? John 3:16, gayon na lamang. That's what, ayun ang ibig sabihin ng John 3:16. Gayon na lamang. How can you measure the word gayon? Gayon na lamang. Walang sukat. Amen po ba? Wala siyang sukat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nagawa ng Diyos ang lahat ng ito dahil sa gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin. And that is the reason why one of the most important theological things dito sa Gospel of John is hindi siya noun, a verb. Believe. Sabi natin, believe. Believe. Sa Tagalog yan, sumampalataya. Sabay-sabay, sumampalataya. Sumampalataya. Iba yung pananampalataya sa sumampalataya. At laging nababasa yan sa John. Di ba? John 1:12, sino man tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sa John 3:16, ganun din. Ang sino mang sumampalataya. No? Verb siya. Believe sa isang salita. By faith. Sa pananampalataya. No? The word believe or pistio sa yung isa kasi yung noun pistis, no? Pistis. Pero yung verb pistio in Greek was mentioned 98 times in the Gospel of John. 98 times. Ang dami. Ang daming beses binanggit yung sumampalataya dito sa Gospel of John na hindi naman nabanggit dun sa Matthew, Mark, and Luke. Hindi siya nabanggit. Pero sa John, 98 times. Ibig sabihin siya isa sa mga tema dito sa Ebanghelyo ng Juan. Kaya sa mga bagay na yun nga, hindi kayang unawain pag natin doon mga misteryo. Tama po ba? Doon sa mga misteryo, mga mystery, hindi kayang unawain ng ating isipan, ito yung ginagamitan o kinakailangan ng pananampalataya. Kaya kailangan sumampalataya. Amen po ba? Mga bagay na hindi na kayang maabot ng isip natin, ang kailangan na lang sumampalataya. Di ba? At si Mary na-experience yun, na-encounter niya, the mystery of the incarnation or the virgin birth of Jesus, and she believed. Siya'y sumampalataya. Si Mary mismo ang unang sumampalataya. Kaya nung nagkaroon ng problema doon sa wedding at Cana, si Mary, alam niya kanino lalapit sapagkat siya'y sumampalataya. Do you understand that? Pag ikaw ay sumampalataya na at nangangailangan ka, alam mo kung saan ka lalapit. Kasi ingat talaga. Dahil mga katabi mo, kayo kalalapit. Sumampalataya ka na ba? Kung sumampalataya ka, alam mo kung saan ka lalapit. Amen po ba? Amen. And Mary knew. Alam niya, kanino siya lalapit. Diba? That's why her response to wine crisis in the wedding of Cana is to believe that Jesus has power to transform the water into wine. No? Siya'y sumampalataya na kaya to ni Jesus. No? Verse 3, can we read together? Naubos ang anak at sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang anak, ano na kanino siya lalapit? Verse 4, sinabi ni Jesus, ipabaya na lang po ninyo ito sa akin, gina. Hindi pa ito ang aking tamang oras. No? Believing is not passive. Ang sumasampalataya, hindi siya parang hindi nag-move. No? Believing is dynamic. Can you say amen? Amen. Believing is active. Amen. Diba? Mary believed that her son is God in flesh. He believed that He's the Creator. He believed that He's the most powerful one. So, she put it into action. Siya'y sumampalataya, kaya yung kanyang pananampalataya gumawa. At ito yung gawa niya, verse 5, sabay-sabay. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Alam ni Mary, ano ang gagawin ni Jesus? Do we understand that? Kasi pwede naman, anak, wala silang wine.
at maghintay na lang siya, ano gagawin ni Jesus? Pero alam ni Mary na ang gagawin ni Jesus may kinalaman sa mga lingkod. At yun nga, punuin yung mga banga ng tubig. Nag-umaksyon si Mary dahil sa kanyang pananampalataya, kanyang devotion. Meron tayong devotion, itong July, Baptist, Elbes, Sabado, Linggo. Kanina si Pastor Jay. Si Pastor Jay kanina. At nabanggit niya yan, pananampalataya may kalakip na gawa. Okay? At ito yung eksaktong ibig sabihin nun. Pananampalatayang may kalakip na gawa. At ang sabi niya, gawin ninyo, yung kulay dilaw, no? Sabi, basahin natin sabay-sabay. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. No? Believe, no? Sabi niya gano'n, sumampalataya sa salita ng salita. Because Jesus is the Word. Sumampalataya sa sinasabi niya. No? Ano sasabihin niya? Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Don't say amen to that. Amen. Pag sinabi ng Diyos, matutupad. No, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay ayon kay Santiago. Ang pananampalataya ni Maria ay buhay na kumikilos. No? Nakikita ang pananampalataya, no? Hindi siya parang stagnant, kundi pananampalatayang nakikita. Pananampalatayang nahahayag. Pananampalatayang naririnig, nararamdaman. Tapikin mo katabi mo. Naramdaman niyo? Hindi pa yan yung pananampalataya. Pero, ang mga kasama niyo sa bahay, nakikita nila kung totoo ang iyong pananampalataya. Amen? Amen. Because faith is dynamic. Dynamic ang faith. Di ba? Mary believed that Jesus has power to bring new things out of old things. Kaya ni Jesus lumikha ng mga bago mula sa luma. Okay? Ito yung mensahe. Ito yung pinakabuod na mensahe ng John chapter 2, verse 1 to 11. Jesus can bring new things out of all things. Can you say amen? Amen. Diba, meron sa ibang talata pa binanggit na sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Sapagkat? Bago na. Di po ba? Verse 6, basahin natin. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. And that is the old chain. No? Parang, alam niyo po, napaka-artistic ang pagsulat noon. Itong gasulat dyan, artistic, so witty. Para siyang sabi na si Joey De Leon, pag nagsalita, may 2 kahulugan. Yung dyan naman yan, may 2 kahulugan. No? Ang kahulugan yan, iniwan na nila mga ritual ng mga Hudyo. The old things. Tatalikuran na yung mga luma. No? Ganun din po tayo, pag kayo sumampalataya kay Jesus, yung mga luma, tatalikdan. Sabi mo sa tabi mo, tama na? Tama. Ang mga luma, tatalikdan. No, ito'y paghuhugas, paghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. What is all in our story? Mga bangal ng tubig para sa ritual ng mga Hudyo. Ito yung luma. Okay? Kapag gumawa si Jesus ng misteryo dahil sa pananampalataya, nawawala ang dati o luma. Graduate na sa lumang kaugalian, graduate na sa lumang paniniwala, at graduate na sa lumang ritual. Amen po ba? Amen. Dahil magbibigay ang Diyos ng pagbabago. Kapag nag-graduate na sa lumang kaugalian, paniniwala at ritual, ito ay papalitan ni Jesus sa kanyang kapangyarihan ng bago, hindi lang bago,
higit na mainam na bagong nilalang. Isang malakas na amen. Di po ba? Sino mang nakipag-isa sa Kanya? Sino mang sumampalataya, may mangyayaring pagbabago. And only Jesus can do that. Siya lang pwedeng gumawa yan sapagkat siya'y makapangyarihan. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinurungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa pamamahala ng handahan. Dinalhan nga nila ang namamahala at pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin niyo. Okay, magulit. Verse 9. Tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing ngayon. Subalit, alam ng mga sumarong ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo ilabas ang masarap na alak. No? Mula sa panghugas hanggang sa maging first class wine. At ano yung nakatabi mo? Sumampalataya ka namin, Jesus. Sumampalataya? Ano naman? Sumampalataya ka naman, Jesus. Dapat, sabi mo, dapat first class wine ka na. Amin po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Because Jesus can do that. Ang gawin niya, He's able. Ang pananampalataya ito hindi lamang minsanan. No? Hindi lang ito minsanan ginagawa. Ito ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagsampalataya. Hindi yan minsanan. Ginawa mo at patuloy na gagawin. Amen po ba? Hindi parang, okay na ako Lord, sumampalataya na ako. Then, pananampalatayang ginawa mo, may ganung verb sa Greek. May ganung verb na ginawa mo at patuloy mong gagawin. Si Mary, nung siya'y nabuntis kay Jesus, sumampalataya sa kay Jesus. At patuloy na sumasampalataya kay Jesus. At yun na nangyari. No? Ating pamuhay, ang ating pananampalataya sa Panginoon Jesus na may kapangyarihan, magdala ng pagbabago mula sa luma tungo sa mas mainam na kalagayan. Kapag ikaw ay sumasampalataya, pabuti. Tama po ba? Pastor JP, pagwapo. Yun. Kailangan umuunlad, progressive. Amen po ba? Amen. Yan ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Tayo natin kayo. At tayo naman sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na po, Panginoon, wala nang iba pa. May kapangyarihan. Gumawa ng mga bagay na kamanhamangha, kundi kayo lamang aming Diyos. Salamat dahil ipinamalas niyo iyon nung inyong isinugo ang inyong buntong nanak. Salamat po, Panginoon. Namalas ang kanyang kaluwalhatian. Namalas ang kanyang kapangyarihan. Noong panahon siya'y naglilingkod dito sa lupa, ang sabi ni Juan, hindi na magkakasya sa anumang silid aklatan kung isusulat lahat ng himala na kanyang ginawa. Pakarami niyang ginawang himala para ipahayag na siya nga aban nilikha, siya ang makapangyarihang Diyos, kayo ang makapangyarihang Diyos na dumatal dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. At yung kapangyarihan na kanyang ginawa noon doon sa krus sa Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay, patuloy na nararanasan kahit na mga taong sumasampalataya sa aming panahon.
Salamat po, Panginoon. Yan po ang aking personal na karanasan, O Diyos. Kung paano ba gumawa dahil kami sumampalataya sa iyo. Yun ay karanasan ng bawat isa dito sa iyong iglesia. Ika'y gumawa sa buhay nila nang sila'y sumampalataya sa iyo. Yes, Lord. Kaya lagi namin pipiliin, Panginoon, bawat araw, sumampalataya sa iyo. Ang buhay nito ay pipiliin sumampalataya sa iyo. Amen. Salamat po, Panginoon. Kaya o Diyos, sa pagkakataong ito, patuloy ng pananampalatayang natanim sa puso namin at patuloy namin ipinamumuhay ay pananampalatayang lumalago, tumitibay, at ibinabahagi din sa iba. Kaya Panginoon, pagpalain bawat isa sa amin, pagpalain di lamang kami, kundi ang mga kapatid namin sa ibang lugar, ang mga pamilya ng Gonzales, Malambog sa Hong Kong, si Eileen, si Jane doon po sa Australia, si AJ na pauwi, this coming Friday, si Christian na sa kanyang work, sa Padre Garcia, praying Lord also, na kayo mag-pray, kayo mag-bless Lord God sa kay Jet and Sarah sa UK, kay Pao and Ezekiel, Lord, sa United Kingdom. Anak ni Sister Che, Lord God, sa Australia din. Mag-asawang Eugene and Cha sa Greece. Abutin mo sila ng iyong mayamang pagpapala. Panginoon, ang pamilya ng Brother Bob at Sister Nani, one of our mission partners, i-bless mo. I-bless mo rin, Panginoon, ang may-ari ng lugar nito, pamilya ng bayon. Amen. Bless them, Lord, with all the blessing na kailangan nila sa kanilang pamilya. At dalangin din, Panginoon, na kayo rin magpala ng iba pang mga kapatid. O Diyos, nawala rito, iba may karamdaman. Ipuin mo ang kanilang karamdaman at alisin, pagalingin, at ibalik ang kanilang kalusugan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Dalangin na kayo magpala rin sa mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat dahil sa panahon ng pagsubok, alam namin kung kanino kami lalapit. Yes, Lord. Kami sasampalataya kay Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, meron pa mga prayer requests na nasa puso namin. Hindi nabanggit, pero hindi lingid sa inyo. Kung bilang nyo ang aming hibla ng buhok, kasi ito pa, Panginoon, yung mga bagay na mahalaga sa amin. We don't count our falling hair. Hindi namin pinahalagahan yan, Lord. Pero alam nyo, gasino ba yung mga importante sa amin? Basa nyo ang aming puso, basa nyo ang aming isip. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng iyo. At nagpapasalamat na, Panginoon. Kaya pa naman nagpapasalamat na, Panginoon, sa iyong pagtugon. Especially dun sa mga may karamdaman, Sister Mabel, Sister Noemi, Sister Ems, Sister Linda, Lord. Yung mga may karawang kahapon, Sister Nina, Sister Mercy. Bless yung mga buhay nila, Panginoon. Sister Elvie, in the name of Jesus, maranasan niya rin ang lubos sa kagalingan. Salamat, Panginoon. Gawad mo yung mayamang basbas, bendisyon sa ating dalawa, Panginoon, paranas mo sa bawat isa ang kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu nananahan sa amin. Maranasan ang patuloy na pagbabago dahil kami sumampalataya kay Jesus. Iingatan mo kami, sasamahan mo kami, at laging pagtatagumpayin. Balik lang lahat ng papuri, pagkakila pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng
Espiritu Santo.